Patricia, huwag kang gagalaw. Andrea, masama ang pakiramdam ko. Tigilan mo ang paghila. Andrea, si Patricia ay may dugong RH negative. Kung magpapatuloy ito, heto, palitan mo ng mas malaki. Marco, maging mabuti ka. Mabait na bata. Tiisin mo lang ng kaunti pa kapag natapos na nating matransfuse si Patricia. At bumuti na ang kalagayan niya. Bibili kita ng manika. Magpatuloy. Andrea, si Patricia, siya, nahimitay. Anong nangyari? Ano pa ang silbi mo? Andrea, ito ang halagang hiningi ni Patricia. Andrea, alam kong mahirap ito para sa iyo, pero iginigiit ng doktor na ang dugong RH negative ni Marco ay makakapagpabisa ng gamot basta't gumaling ang sakit ko. Ng Tianting Group, 10 milyong kontrata ay mapapasa iyo. Patricia, nanghihina ka na. Bakit ka pa pumunta rito? Napakaliit na bagay. Magpadala ka na lang ng tauhan at ipaalam mo sa akin. Tara na, ihahatid kita sa taas. Makakatulong sa iyo si Marco. Biyaya niya yon. Tatay, Anak, sa wakas ay tinawagan mo, si tatay. tatay, ngayon ang aming anibersaryo ni Andrea ng isang taong kasal. Nangako ka sa akin dati na kapag lumipas ang isang taon, masasabi ko na sa kanya ang bagay na iyon. Sabihin sa kanya. Siyempre, mahal kong anak, pumasa siya sa pagtatasa ng pamilya. Ang multibilyong dolyar na proyekto ay sa kanya. Personal kong dadalhin ang kontrata at ibibigay sa aking manugang sa press conference upang kilalanin ang ating partnership. Esed, mabuti yan. Sasabihin ko sa kanya ngayon ang magandang balitang ito. Andrea, ikaw, bulag na hangal, ang investment ng Tianting. Huwag mo nang isipin pa habang buhay na makuha ito muli. Huwag mo akong hawakan. Junjun, gising ka na. Umalis ka. Junjun, pasensya na. Akala ko kaunti lang ang kakailanganin. Hindi ko inasahan na ganito karami pala. Junjun, para sa kontrata sa Tianting Group, kailangan kong pagalingin ang sakit ni Shuihei. May pananaw ka pala. Lahat ng ito ay para sa'yo, para sa mga magiging anak natin. Tianting Group. Ang kanyang. Kung gayon, ang investment na nakuha ko para sa iyo. Ano na ang halaga nito? Miss Tan, alam kong galit ka. Pero sinubukan ko rin na bigyan si Andrea ng investment. Hindi mo pwedeng dahil lang nag-faint ka. Ang kinin ang pinaghirapan ko. Kung pinakamasama man, hayaan mong bigyan ni Papa si Andrea ng ilang milyong investment pa. Ilang milyon? Andrea, pinaghirapan ko talaga ito. Matagal ko nang iniyak kay Papa. At sinuri ko. Ang halagang iyon ay hindi dapat talaga nagpa-faint sa iyo. Konti lang. Talaga. Junjun, kailan ka naging ganito ka-delicate? Si Shuihei ay napakarami nang nagawa para sa akin. Napakarami na niyang isinakripisyo. Anong masama kung mag-ambag ka rin ng kaunti? Naggagawa ka pa rin ng eksena dito at nagpapanggap na nag-faint? Andrea, dati hindi mo nga hinahayaan na mahawakan ko ang daliri mo. Hindi mo nga hinahayaan na mahawakan kita. Naisip mo na ba na ako ang para sa Tianting Group? Andrea, nahihilo talaga ako. Shuihei, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang doktor. Doktor. Nakita mo ba yun, Marco? Halos maubos ka. Ang mga kasambahay, ang tumawag ng ambulansya para sa iyo. Nahilo lang ako saglit, at nag-alala ng husto si Andrea. Bakit ka nakikipagkumpetensya sa akin? Nagpapanggap ka lang, isang peking bersyon ng pagkatao ko. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Marco, tingnan natin kung gaano ka katagal, magiging mayabang. Tingnan mo. Gusto mo ba ang kulay na ito? Hindi ba maganda? Nakakalungkot lang na. Marumi at mabaho. Paano ko naman magagamit ang isang tulad mo o ang mga bagay na galing sa iyo? Nagbibiro lang ako. Miss Tan, nagkamali ako. Huwag mo akong sasaktan. Doktor, pakiusap bilisan mo. Marco, anong ginagawa mo?
Hindi ko siya hinawakan kahit kailan. Andrea. Marco, siguro dahil nagdala ako sa iyo ng malaking investment, naiinis ka. Pwede akong humingi ng tawad kay Marco kung mahihimasmasan si Marco. Kahit ilang sampal paayos lang. Patricia, wala ka bang kahihiyan? Pero itong bagay na ito, pakiusap, huwag mong ipaalam sa tatay ko. Kung hindi, tiyak na babawiin niya ang investment. Marco, tapos ka na ba sa drama mo? Hindi mo ba alam na si Patricia, ang panganay na anak ng Heavenly Court Group, hindi mo kailanman maabot ang kanyang estado. Nagpakumbaba na siya para humingi ng tawad sa'yo. Kung hindi mo tatanggapin, sige, pero naglakas loob ka pang saktan siya? Taga Heavenly Court Group siya, ang panganay na anak. Kung ganoon, ano ako? Hindi ka ba pwedeng mas maunawain? Sinaktan mo ako. Hindi, Marco. Medyo naging malupit ako ngayon. Masakit ba? Hindi mo pa ako nasasaktan dati. Oh, Andrea, masakit. Marco, huwag kang susubok manghingi ng simpatya. Tumayo ka mag-isa. Andrea, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang panganay na anak ng Heavenly Court Group. Gawan mo ako ng pabor. Binibining Maria, buntis ka? Ako, buntis. Binibining Maria, palagi kang nahihirapan magbuntis, at nakaranas ka lang ng matinding pagdurugo. 1 buwan pa lang ang sanggol. Ito ay lubhang nakakapinsala sa sanggol. Masyado itong nakakasira. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang sarili mo at ang sanggol. Buntis ako. Magiging ina na ako. Maria, ano ang tinitingnan mo? Wala kang pakialam. Ano? Ginoong Anton, abala ka. Ngayong nakuha mo na ang puhunan at may pera ka na. Naalala mo pa ako. Mahal, huwag mong sabihin yan. Halika rito para yakapin. Anton Lim, niloloko mo ako sa harap ko ngayon. Ganoon ba? Ito ang pinag-uusapan mo? Ito ay mula kahapon. Noong ibinabalik ko si Patricia sa kanyang silid, hindi ko sinasadyang masagi siya. Anton Lim, sa tingin ko, dinala mo siya. Sa kama, ibinigay mo ang sarili mo sa kanya. Mangyayari ba na sa hinaharap kapag nagkaroon ako ng anak natin? Ang anak ko ay kailangang tawagin siyang nanay? Anton Lim, dahil din ba sa puhunan, sasaktan mo ang anak natin? Hindi, mahal. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Maria, buntis ka? Ibig sabihin kung Mahal, maniwala ka sa akin. Ang pakikipag-ugnayan ko kay Patricia ay para lamang sa investment. Yung ganoong sitwasyon na ipinapahiwatig mo ay talagang imposible. para lang sa 10 milyon, sasaktan mo ako at pati ako'y sasampalin mo. Paano mo inaasahan na maniniwala ako sa iyo? Sa tingin mo, ako, si Marco, ay 10 milyon lang ang halaga? Mahal. Pakiusap, unawain mo. Ang TNT Group ay nakapirma na ng ilang maliliit na kontrata sa amin dati. Kailangan ko talagang masigurado ang investment na ito na 10 milyon. Kaya, sinabihan ka ni Patricia na tinulungan kanyang masigurado ang lahat ng mga naunang investment na iyon. Naniniwala ka sa kanya, pero hindi sa akin. Mahal, alam ko, napapabayaan na kita nito mga nakaraang araw dahil sa mga usapin sa kumpanya. Pero personal kong nakita si Patricia na bumaba mula sa chairman ng TNT Group, eksklusibong sasakyan. Paano naman magiging peke iyon? Si Patricia na bumaba mula sa sasakyan ni tatay. Eksklusibong sasakyan. Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Kapag nasiguro ko na ang investment na ito, puputulan ko na ang lahat ng ugnayan kay Patricia. Pagkatapos ay babalik ako at mamumuhay ng maayos kasama ka. At bibilhan kita ng maraming manika, okay? Ganyan mo ako tratuhin ngayon. Trutuhin mo ba ang anak natin sa parehong paraan sa hinaharap? Hindi, mahal. Umaarte lang ako para kay Patricia. Pangako, ito na ang huling beses. Mula ngayon, hindi ko na kailanman papatunang makaranas ka ng anumang sama ng loob. Lalo na ang ating anak. CJ, hihintayin kita.
ihintayin ka rin ng anak. Sofia, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Kung sasaktan mo ako ulit, ipagkanulo mo ako, sisiguraduhin kong ikaw ay lubos na masisira. Masamang babae, nakakapit pa rin kay Andrea at ayaw kang pakawalan. Hindi ka na talaga magbabago. Sa pagkakataong ito, papatayin kita. Si Andrea ay akin lamang. Mahal, tingnan mo. Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Ikaw ang gumawa nito. Mahal, para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Mahal, talagang minahal ng tatay mo, ang nanay mo noon. Pero huwag kang mag-alala, mahal. Sino mang susubok na saktan ka, ang nanay mo ang magpapaluhod sa kanila. Oh, Marco, bakit nandito ka pa? Hindi mo pa ba alam na si Andrea at si Patricia ay magkasama? Talaga? Bakit hindi ko pa narinig yan? May pangatlong tao sa sertipiko ng kasal. Ikaw, hi, okay na, tama na ang pag-uusap. Marco, kung matalino ka, aalis ka sa pamilyang Go nang wala kang makuha. Pakinggan mo to. Si Patricia ay buntis na. Buntis? Kanino? Kay Andrea yan, syempre. Impossible. Sinabi sa akin ni Andrea na nagpapanggap lang siya sa iyo at walang totoong damdamin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko hahayaang makialam ka sa relasyon ng kapatid ko at ng hipag ko. Sino ba ang hipag mo? Si Patricia, syempre. Si Patricia ay maganda, mabait, mayaman, at maimpluwensya. Nagdala pa siya ng napakaraming investment para sa kapatid ko. Mahal na mahal niya ang kapatid ko. Ikaw, anong karapatan mo para maging hipag ko? Hindi ko talaga alam kung paano nagustuhan ng kapatid ko ang isang hamak na tulad mo na may pangit na itsura. Sophia, huwag ka namang lumampas. Miss Jean, huwag mo sanang sasaktan si Sofia. Kung may gusto kang saktan, ako na lang. CJ, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Tigil. Patricia, ayos ka lang ba? Andrea, masakit ang tiyan ko. Marco, alam mo ba na si Patricia ay buntis na? Ito ang magiging future crown prince ng Tianting Group. Kung gayon, ano ang gusto mo? Paano kung ganito? Pamilya naman tayo. Luhod ka at yumuko kay Patricia para humingi ng tawad at hayaan na lang natin to. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa paghingi ko ng tawad? Anong lakas ng loob mo? Alam mo ba ang pagkakaiba ninyo ni Patricia? Kung magpapatuloy ka pa rin, kahit ako hindi ka na mapoprotektahan. Andrea, sobrang sakit ng tiyan ko. Dali, dalhin mo ako sa ospital. Marco, tapos ka na ba? Nagpapanggap ka pa rin ba? Hindi ako nagpapanggap. Tututu. Tama na, Marco. Huwag mo nang gamitin ang mga taktika mo para makakuha ng pabor. Kung magpapatuloy ka pa rin, mas lalo mo lang akong pamumuhian. Bukod pa riyan, kahit pa mag-aanak si Patricia. Ikaw pa rin ang magiging asawa ng CEO ko. Andrea, malinaw mong sinabi na sa sandaling mabuntis ako, hihiwalayan mo ako at pakasalan. Patricia, huwag kang magalit. Pagkatapos ng lahat, matagal na siyang kasama ko. Hayaan mo siyang maging kabit. At ikaw ang maging pangunahing asawa. Ikaw ang tunay kong asawa ng CEO. Andrea. Ang landi. Marco, kita mo. Sino ka para sabihin yan? Ang kapatid ko at si Patricia ay tunay na magkasintahan. Umalis ka na. Huwag kang hamarang sa kaligayahan ng pamilya namin. Landi. Miss Marco, nakaayos na ang press conference. Maghanda ka ng mabuti.
Papasunurin ko sila na lumuhod sa akin. Andrea Lim, napakautak ko noon. Akala ko talaga magbabago ka. Sa halip, binigyan kita ng isa pang pagkakataon para saktan ako. Sa pagkakataong ito, talagang hindi kita bibigyan ng anumang luwag. Bakit hindi pa handa ang hapunan? Oo nga pala. Sinabi sa akin ng assistant ko na mayroon kang gustong pag-usapan. Nagkataon lang, may sasabihin din ako sa'yo. Pag-usapan? Nang nabuntis mo si Patricia Tan. Bakit hindi mo naisip na pag-usapan muna sa akin? Mahal, buntis na si Patricia Tan. Kailangan ko siyang bigyan ng tamang estado. Kahit maghiwalay tayo, ikaw pa rin ang aking pinakamamahal na babae. Andrea Lim, ang antas ng iyong kapangahasan ay talagang nakakagulat. Mahal, napakamahina ngayon ni Patricia Tan. Kailangan kayong dalawa, siya at ang bata. Maaari mo ba akong tulungan muli? Andrea Lim, wala ka bang kahihiyan? Hindi sapat ang pandaraya mo sa akin. Ngayon gusto mo pa akong gamitin hanggang ubos ako. Ganoon ba? Tao ka pa ba? Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Pangako, ito na ang huling beses. Kapag ipinanganak na ang bata, dadalhin ko siya sa iyo para palakihin. Alagaan mo sila, pakainin mo sila, ipagamit mo sa bata ang apelyidong Go. Mahal, anak natin ito. Umalis ka na. Hindi siya karapat-dapat. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Andrea Lim. Alam kong hindi ka, susunod lang sa utos, kaya nilagyan ko ng gamot, ang tubig. Andrea Lim. Napakasama mo. Mahal. Iiwan mo ba ako? Mahal na mahal kita. Siguradong papayagan kitang umalis. Nagbibiro lang ako. Gusto ko pareho ang investment. At ikaw. Andrea Lim. Trader ka. Pero kailangan ko munang gamitin ka para pagalingin ang sakit ni Patricia. Andrea Lim. Talagang kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ko nakita ang tunay mong mukha noon pa. Hoy, Marco Santos, ikaw ba yan? Napaaga ang plano. Babalak akong makipagdiborsyo bukas. May nangyari ba sa'yo? Kailangan mo bang puntahan kita para sunduin ka ngayon din? Ayos lang ako. Nakakaramdam lang ako na masyado silang kasuklam-suklam. At ayoko nang magpanggap pa. CJ, para sigurado, siguraduhin mong hawak mo ang iyong telepono. Sa'yo, ang iyong telepono ay may lokasyon mo at ang iyong posisyon ay ipapadala diretso sa telepono ko. CJ, hawak ko ito. Carlos, gusto ko nang umuwi. Marco Santos, hintayin mo ako. Siguradong, dadalhin kita pa uwi bukas. Talagang kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ako nagising ng mas maaga. Mahal, sa wakas gising ka na. Marco, pakibitawan mo ako. Mahal, sabi ni Patricia, masariwa ang dugo kapag gising. Ang pinakasariwa, huwag ka lang gagalaw. Kapag nabigyan na kita ng pampamanhid, tatawagin ko ang doktor. Marco, ikaw na kontrabida. Papapatayin kita. Mahal, anong kalokohan ang sinasabi mo? Maghintay ka lang ng maayos. Kukunin ko ang doktor para kunan ka. Anong ginagawa mo? Marco, naglakas loob kang mabuntis sa anak ni Andrea. Akala mo karapat-dapat ka. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw at ang iyong anak, hindi ko kayo parehong papayag ang makaalis. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko hahayaang itong maliit na bagay ay pumasok sa mundong ito. At saka, ang ininiksyon ko sa iyo kanina ay hindi pampamanhid,
Ito ay pampakalma. Maliit na mahal, paglalaruan kita hanggang sa mamatay ka. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo sanang saktan ang anak ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Okay, nakikiusap talaga ako. Oh, Marco, ngayon ka pa nakikiusap. Sayang. Hindi ko hahayaan na makaalis ka o ang iyong anak. Gusto ko lang na pareho kayong mamatay. Huwag kang mag-alala, ate. Ngayon, hindi lang ang batang ito ang padadalhan ko sa reinkarnasyon, kundi siya ay magiging isang kaawa-awang nilalang sa sakyan ng 1,000 at yapak ng 10,000. Wow! Makahanap ng ganito kagandang produkto ngayon. Talagang tumama sa jackpot. Halika dito, maliit na mahal. Hayaan mong alagaan ka ng kuya. Magsaya ka. Kunin niyo siya. Mga kontrabida kayo, pakibitawan ako. Pakibitawan ako. Junjun, pakasalan mo ako. Ipagpatuloy mo. Baby, patawad. Sana sa susunod na buhay, magiging nanay mo pa rin ako. Chongliu. Doktor, tawagin agad ang doktor. Huwag ninyong pakakawalan ang isa man sa kanila. Jingshen, Paumanhin, Chongliu. Nahuli ako. ang anak ko. Ayos lang, Chongliu. Hindi pa lang siya. Siya handa. Babalik siya. Dadalhin muna kita sa family hospital. Chong Liu, ikaw na babae. Nagpapanggap na mabuting babae. Nakakahiya na, hindi sapat ang taas ng sahig para mamatay ka sa pagkahulog. Paano mo nagawa? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na kausapin siya ng ganyan? Saan ka nanggaling? Hindi mo ba alam kung sino ang hipag ko? Lumabas kayong lahat. Jingshen, dalhin mo muna ako palayo. Ang mga taong ito. Ako na ang bahala sa kanila. Ngayon, wala sa inyo ang aalis. Kung gayon, pababagsakin kita ngayon. Patricia, ito lang ang kaunting interes na nakolekta ko ngayon. Babae, papatayin ko kayong lahat. Sabi ko, walang makakasakit sa kanya muli. Sige na, Marco. Paano mo nagawang makipaglaro sa mga lalaki? Saktan si Patricia. Gusto mo bang mamatay? Ang mga buhay ninyo na pinagsama ay parang putik lamang. Si Patricia ang panganay na anak ng Celestial Arts Group. Hindi kayo palalampasin ng Celestial Arts Group sa ginawa ninyo. Patricia, anong klaseng ligaw na manok ito? Naglakas loob na lokohin ang isang phoenix. Hindi nga kayo palalampasin ng Celestial Arts Group sa ginawa niyo, ni ang pamilyang Few. Ang pamilyang Few, yung kasama ng Celestial Arts Group, kilala bilang Twin Kings of Heaven and Earth. Imposible. Paano nakilala ni Marco ang isang tao mula sa pamilyang Po? Andrea, huwag kang matakot kahit ang pamilyang Fu ay hindi maglalakas loob na lantaran na hominin. Ang Celestial Arts Group, bukod pa riyan, hindi ko pa nga siya nakilala. Ang manager ng pamilyang Fu ay malinaw na ang pangalawang Fu, hindi ang taong ito. Matagal nang pinutol ni Marco ang ugnayan sa kanyang pamilya. Ang pamilyang Jin, tiyak na walang sinuman ang magpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Talaga, alam ko na. Paano naman makakakilala si Marco ng ganoong tao? Patricia, sa tingin mo ba karapat-dapat kang makilala si Carlos? Ikaw na babae, halika rito. Sa tingin ko ikaw ang nagpapakita ng selos. Naging tulala ka na sa iyong pag-arte. Ang reputasyon ng pamilyang Go ay lubos mong sinira. Carlos, dalhin mo ako palayo. Ayoko nang makipagtalo sa mga payaso na ito. CJ. Marco, bumalik ka rito. Andrea, kung gusto mong mamatay, ipadadala kita pababa ngayon din. Andrea, tapos na ang aming bigkis ng kasal. Sa hinaharap, hanggang kamatayan na lang. Maligayang pagdating sa tahanan, Binibini. Isang taon na. Sa wakas, nakabalik na ako. Marco, matagal ka nang wala sa Gianting Group. Sa maraming taon, ang mga matatanda
Siguradong magkakaproblema sa'yo. Alam ko, pero sa pagkakataong ito, kailangan kong bawiin lahat ng sa akin. Ang ibig kong sabihin, kailangan mong muling patatagin ang iyong posisyon sa Tianting Group at kailangan ko rin ang suporta ng Tianting Group. Kaya, mayroon tayong win-win na pakikipagsosyo. Tama ka, win-win nga. Carlos, hindi mo kailangang gawin ito. Mahalaga pa rin ang seremonya. Kaya, Marco, handa ka bang maging kakampi ko? Handa ako. Lagi akong nasa likod mo. Binabati kita, Binibini, sa iyong pagbabalik sa Tianting Group. Narito ang kontrata ng kooperasyon mula sa Ghost Group na iyong hiniling. Paumanhin, dapat bang ang press conference ay kanselahin na ngayon? Hindi ka ba maaaring maging mas makatwiran, kawalang galang? Hindi na kailangan. Magpatuloy gaya ng normal. Gusto kong, sa paningin ng lahat, gawin siyang, sa sandali ng kanyang tagumpay, mahulog sa bangin. Gayon din, ang master ay babalik sa ilang araw. Sinabi niyang gusto niyang suportahan ka, Binibini, at alisin ang pamilyang Go. Andrea, ipapaalam ko sa iyo kung sino ang tunay na master ng Tianting. Nako, si Carlos ay nagiging partner ng Tianting Group. Ang galing niya talaga. Oo, marami kaming aasa sa tulong mo sa hinaharap. Huwag mo namang sabihin yan. Sa hinaharap, magkakatuwang tayo. Ngayong araw, hindi lang ang pamilyang Gu at ang Tianting Group ang nagbuo ng alyansa, kundi pati na rin sina Carlos at Patricia. Ang engagement party, magpapakasal na sila at magkakaanak pa. Talagang, doble biyaya. Ang bawat isa ay kagalang-galang na bisita ng Tianting Group. Salamat sa inyong pagdalo sa aming press conference at engagement party. Hindi mo na siya pwedeng tawaging Miss Patricia. Siya na si Mrs. Carlos. Narinig ko ang dating Ibhes Carlos ay hindi lumalabas ng bahay. Halos hindi na humakbang palabas. Wala siyang maitulong sa kahit ano at hindi pa siya nagkakaanak. Tama, ngayon, tingnan nyo naman, ang ating Mrs. Carlos. Pinipilit niyang suportahan si Carlos. Siya ay tunay na bihira, marangal na asawa. Andrea, narinig mo ba yun? Sa pagkakaroon ng ganitong marangal na asawa, ano pa ang mahihiling ng isang lalaki? Ngayon, lahat ng ating mga bisita ay kaibigan ng pamilyang Go. Ibig sabihin, kaibigan din ng Tianting Group. Masiyahan kayo. Sophia, sino ka para maglakas loob na kumatawan sa ating Tianting Group sa pakikipagkaibigan? Junjun. Marco, salbaha ka. Ngayong araw ang press conference ng kooperasyon sa pagitan ng pamilyang Go at Tianting Group. Wala kang imbitasyon. Paano ka nakapasok? Pumasok ako nang hindi kailangan ng imbitasyon. Marco, babae ka. Nigel rent ka ng damit gamit ang pera mo. Ginagawa ka na bang socialite? Mas mabuti pa kaysa sa inyong mga mapagkunwari. Kung hindi lang dahil sa kasal ng kuya ko at nang hipag ko ngayon, sisapakan na kita hanggang mamatay. Marco, sinampal mo ako at tinusok mo ako ng walang dahilan. Hindi ko naman ito inisip laban sa iyo. Pero ngayon, gumawa ka ng gulo sa press conference. Hindi ba't sobra na yan? Diyos ko, ang ex-wife ni Andrea ay lumalampas na sa linya. Napakalakas ng loob niyang saktan pa siya. Oo, si Patricia ay talagang ang panganay na anak ng Heavenly Group dahil inaapi ng ganitong klaseng babae at mayroon pa rin ganitong kagandahan. Talagang walang kapantay. Umalis ka. Anong karapatan mo para maging asawa ni Andrea? Bakit mo ako pinakawalan? Wala ka bang sariling kamalayan? Ikaw na peke, inaangkin ang mga gamit ko. Ayos lang, Patricia. Siya, nagwawala lang sa kanyang pag-arte. Alam nating lahat, ikaw ang panganay na anak ng Heavenly Group. Andrea. Nakakatuwa naman yan. Andrea, wag mong kalimutan. Pinirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. At pagkatapos ay pinunit mo. Ang panganay na anak ng Heavenly Group na ito ay may dinadalang anak na bastardo. Ikaw. Ayos lang, Patricia. Huwag kang mag-init ang ulo. Ako na ang bahala dito. Andrea, hindi ako nandito para sa iyo ngayon. Marco, alam ko, ikaw, baliktad ang sinasabi mo. Umaasa na hihilingin ko sa iyo na manatili. Tama? Sige. Bumalik ka, maging pangalawang may bahay ng aming pamilyang Go. Lahat ay magiging tulad ng dati. Andrea, wala ka bang kahihiyan? Ang pagpapakasal sa iyo, ang pinakamalaking mansa sa buhay ko. Pirmahan mo ito. Huwag mo akong dudumihan. Marco, sinasabi ko sa iyo, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Bukod sa akin, sino pa ang gugustuhin ka? Ang babaeng ito. Andrea, pirmahan mo muna. Ang anak natin. Hindi pwedeng tawaging bastardo, di ba?
Marco, hindi mo inaasahan ito, ano? Lumampas ka na, hindi ba? Hindi mo inaasahan na pipirmahan ko talaga, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi pa huli ang lahat para magmakaawa ka sa akin ngayon. Bastos, anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ng kontrata gamit ang marumi mong mga kamay. Karapat-dapat ka ba? Kayo na mga basura, at iniisip ninyong karapat-dapat kayong makipagtulungan sa Heavenly Group. Ako ang kumakatawan sa Tayanting Group sa pagpapawalang bisa ng kooperasyon sa Greece. Marco, ang pagsasalita ng walang kabuluhan ay isang bagay, ngunit naglakas loob kang punitin ang kontrata ko. Kahit naglalaro ka lang, may hangganan. Pinupunit ko ang kontratang ako mismo ang sumulat. May problema ba? Marco, kaya mo pa palang magsulat ng mga kasunduan sa kooperasyon. Hindi mo kailangang pakialaman. Andrea, hindi lang kita pababagsakin, kundi sisirain ko rin ang reputasyon mo. Kayo talagang mag-asawang salot, naglakas loob pang magdaos ng engagement banquet. Marco, naglakas loob kang guluhin ang party. Babalian kita ng buto, babae. Marco, huwag mo akong paglaruan. Patricia, masyado ba akong naging mabait sa iyo? Ikaw na daga na laging nagpapanggap na ako. Sa lahat ng panahon, Hindi natin pwedeng hayaan si Marco na magdulot pa ng gulo. Kailangan natin kumilos agad at paalisin siya. Andrea, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at paalisin ang baliw na babaeng ito. Palayo dito para sa akin. Inaapi ako ng ganito. Nakakahiya na hindi ko kayang harapin ang kahit sino. Marco, nakikita kong lalo ka nang wala sa kontrol. Hindi ko hahayaang sirain mo ang press conference ko. Mga gwardya, ay drag nyo siya palabas para sa akin. bitawan niyo ako. Ako ang panganay na anak ng Chayanting Group, ang presidente ng Chayanting. Bitawan niyo. Marco, sa tingin ko, nabaliw ka na sa pag-arte. Presidente, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para maging bastos dito? Sampalan mo siya. Ako ang nagbigay sa kanya ng tapang. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang hawakan. Ang batang may bahay ng pamilyang Few. Bitawan mo. Paano mo nagawang tratuhin ng ganito ang yaong madam ng pamilyang Few? Ano, pagod ka na bang mabuhay? Ano, ito ba talaga ang makapangyarihang pinuno ng pamilyang Few, si Carlos? Imposible. Ang dating asawa ni President Go ay naging young madam ng pamilyang Fo. Ikaw na naman. Anong young madam? Pumiarte pa rin ba kayo ni Marco? Hindi pa ba kayo nagsasawa? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Nakausapin ako ng ganyan. Tungkol sa pagnakaw mo sa asawa ko dati, hindi ko pa naayos ang gusot natin. At ngayon, naglakas loob ka sa harap ng lahat ng ito. Sakta ng kapatid ko, ako. Hindi lang siya ang sinaktan ko. Pati ikaw, sasaktan ko rin. Ikaw na walang kwenta. Ano ang magagawa mo? Ikaw. Andrea, ayos ka lang ba? Mga aso kayo. Babae, papapatayin kita. Halos makalimutan na kita, bastos na babae, sa harap ko mismo, naglakas loob kang hawakan siya, naghahanap ka ng kamatayan. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang anak ng emperador ng langit. Naglakas loob kang suntukin ako. Hindi ka pababayaan ng aking ama. Marco, paano ko hindi nalaman? Kailan ka nagkaroon ng kapatid na bastos? Ang ama ko ay may isang anak na babae lang. Sa tingin ko itong si Miss Patricia ay walang ama, nagkamali ng ama. Patricia, totoo ba ang sinasabi nila? Paano mangyayari yan, Andrea? Siya ay isang bastos na lalaki lang na si Marco, ang nakipag-ugnayan. Paano siya magiging bahagi ng pamilyang Fu? Tama, kapatid. Hindi kailanman si Marco makakakilala ng taga-pamilyang Fu. CJ, hindi ako taga-pamilyang Few. Kung gayon, paano ito? Ano, ang tatak na Black Dragon, eksklusibo sa pamilyang Fo? Posible ba? Siya na ba talaga ang pinuno ng pamilyang Fu? Hindi, imposible. Ang pinuno ng pamilyang Fu ay hindi kailanman nagpapakita sa publiko. Andrea, huwag mo siyang pansinin. Kung siya talaga ang pinuno ng pamilyang Fu, bakit hindi ko pa siya nakikilala? Isa lang siyang ordinaryong tulisan. Mayroon siyang kaparehong tato ng patriarka ng pamilyang Fu. Hoy, totoo yan. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Marco na makakilala ng isang tulad ng isang kilalang tao. Wow, naku po, ito ba ang kaparehong tato ng patriarka ng pamilyang Fu? Saan mo ito pinagawa? Gusto kong magpagawa ng kapareho. Para sa aso ko rin. Ang totoo na ito ay para lang sa pinuno ng pamilyang Few. Bobo. Tama, ang tato ng itim na dragon ay para lang sa pinuno ng pamilyang Fo. Pero, kung alam lang ng pinuno ng pamilyang Fo na mayroong clown dito, na ginagaya siya, at nakuha pa ang eksklusibong tato ng itim na dragon, hindi ba niya kayo papatayin? Ang alam ko lang ay gusto kanyang patayin ngayon din.
Marco, huwag kang masyadong mayabang. Kailangan mo lang umuwi sa akin, magbigay ng dugo araw-araw, at maaari kang magtamasa ng buhay na mayaman at marangya. Mas mabuti pa yan kaysa sumunod sa impostor na ito, na palaging tumatakbo, at nagtatago na parang daga. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Sapat na ba yan para makita mo ang sarili mo ng malinaw? Bastos, binuhusan mo ako? Akala mo makakalusot ka dito? Sabi ko, hanggat nandito ako, walang makakahawak sa kanya. Aray, 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 aray. Kuya, may tao. Bilis. I-drag nyo ang dalawang baliw na ito. Palayo sa akin. Ano pa ang hinihintay nyo? Bilis. Ilabas nyo ang dalawang ito. Palayo sa akin. Sino ang mga ngahas? Ikaw na maliit na tulisan. Hindi kayo papayagan ng pamilyang Fu. Pamilyang Fu, sino ang hindi nila papayagan? Hindi ba si Eric yan? Ang pangalawa sa pamunuan ng pamilya Fu. Karaniwan siyang gumaganap bilang pinuno ng pamilya Fu. Humahawak ng mga maliliit na usapin sa underworld. Oo, siya ay medyo, isang big boss, pangalawa lang sa pinakamataas. Bakit siya nandito? Maaari bang ang usapin ngayon ay talagang may kinalaman sa pamilya Fu? Mukhang malaking issue ito. Siya nga. Ano na naman ang ginagawa ng Young Master? Nagpapanggap ba siyang mahina para lokohin tayo? Manood na lang tayo. Anong problema? Ginoong Fu, ano ang nangyari? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo ng malinaw. Ang oras ng pamilya Fu ay hindi mo pwedeng sayangin. Siya. Ginoong Fu, ganito po kasi, ang dati kong asawa, naiinggit na mas maganda ang kalagayan ko kaysa sa kanya, kaya kumuha siya ng tauhan, para magkunwari at linlangin kami. Nagpapanggap bilang Young Master Fu, sir, at ninakaw pa, ang eksklusibong tato ng Young Master Fu. Isang tauhan? Nagpapanggap, tama po. Ang bagay na ito na may kinalaman sa aming pamilya Go, ay nasangkot si Young Master Fu. Talagang nahihiya po ako. Okay lang yan, Andrea. Ang mga usapin ng pamilya Fu ay dapat niyang asikasuhin. Ang aming pamilya ay kapantay ng pamilya Fu. Hindi na kailangang maging masyadong magalang. Okay lang, Patricia, maging magkaibigan tayo, dahil nga, bahagi rin siya ng pamilya Fu. Pero ikaw pa rin, ang manugang ng Tianting Group. Ayokong malinlang ka. Kaya, ano sa tingin ninyo? Paano ko sila dapat pakitunguhan? Sige, syempre, kung mas malala, mas mabuti. Sige, sige. Kaya, kung mas malala, mas mabuti. Kung gayon, ako na ang bahala sa ngalan ng Young Master. Nabigyan sila ng magandang aral. Bakit mo ako sinuntok? Carlos, mali ang taong hinahanap mo. Sinuntok mo ang kapatid ko. Siya ang sinuntok ko. Carlos, tinatawag kitang Carlos dahil sa respeto. Tapos, sinuntok mo ang kapatid ko sa harap ng lahat ngayon. Nagsasabi ka na ba ng gyera sa Heavenly Group? Sino ka para isipin mo na ikaw ang kumakatawan sa Heavenly Group? Hindi siya kwalipikado. Paano naman ako? Ako ang young lady ng Heavenly Group. At ikaw, ay wala kundi aso mula sa pamilyang Fu, na walang amo. Anong karapatan mo para tumayo dito? Sino ang nagsasabing hindi siya kwalipikado? Pagbati, Young Master Carlos. Ngayon, naniniwala ka na ba? Maaari ba talaga siyang mula sa pamilyang Fu, ang kasalukuyang pinuno, si Carlos? Hindi ba siya palaging nagtatago? Bakit siya palaging lumalabas? Sa tabi nitong si Marco Santos. Nasaan ang gusto ko? Ibigay mo. Young Master Carlos. Ang Tiger Seal. Ang Tiger Seal, ipinasa sa loob ng 1,000 taon sa pamilyang Fu. Ito ay isang kayamanan na katumbas ng sa Heavenly Group, Imperial Seal. Isang kayamanan, higit pa ito sa isang anti-gang bagay. Narinig ko ang paglitaw ng Tiger Seal, ay nangangahulugan ng kamatayan o malubhang pinsala. Ang Black Dragon Seal, ito pala ang kayang mag-utos sa libo-libong sundalo. Carlos, hindi ba ito ang mana ng iyong pamilya? Paano ito napunta dito? Dahil ngayon, ako ang magiging na magmamay-ari ng Black Dragon Seal. At maging pinuno ng pamilyang Fu. Carlos, mga usapin ng pamilya mo, anong ginagawa mo sa press conference namin? Si Carlos yan. Anong drama ang ginagawa mo dito? Magbabayad ka sa akin mamaya. Ngayon, sa masayang okasyong ito, nais kong mag-propose kay Marco Santos. Mag-propose? Anong ibig sabihin yan? Hahayaan na lang ba natin ang probinsya ng ito, na umangat sa buhay, at maging isang phoenix? Kainis. Si Marco Santos na babae, bakit siya ang swerte? Bakit siya ang pinipili ng lahat? Dahil lang ba siya ang tagapagmana ng Celestial Group? Marco, opisyal na akong nagpo-propose sa'yo. Carlos, hindi. Sa huli, para lang. Sa mutual benefit tayo. Di ba? Marco, mag-focus ka. Marco, papakasalan mo ba ako? At gugugulin ang natitirang buhay mo kasama ako? Ang pamilya Garcia ay handang maging anino mo mula ngayon.
Tutulungan kang sumikat. Hi, nasa love-struck mode na ang utak ni Carlos. Pagkatapos pigilan sa loob ng maraming taon, nabaliw na siya. Sa sobrang tuwa, ibinigay na niya ang buong pamilya niya. Carlos, nagpapanggap lang tayo. Hindi na kailangang lumayo pa. Marco, nangako ako sa'yo dati. Huwag na ang pamilya Garcia, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Nangako ka sa akin. Carlos, tingnan mo. Ang ibon na iyon ay lumilipad ng napakataas. Nakaka-inspire. Sige, kung gayon, dadalhin kita sa pinakamataas na punto. Marco, gagawin kitang asawa ko. Tutulungan din kitang maging ang underworld, ang nag-iisang pinuno. Carlos, yun ay noong bata pa tayo. Isang biro lang noong bata pa. Lagi akong seryoso. Ako si Carlos. Carlos, Ngayon, nananata. Nananata akong protektahan si Marco Santos habang buhay, magbibigay sa kanya ng saya at kapayapaan. At, mula ngayon, ang Black Dragon Seal ay kay Marco Santos na. Sino mang magtangkang hindi ito igalang, ang pamilya ko, ang Fu family, ay walang awa. Pagbati, madam. Baliw na siya, totoong baliw. Carlos, nababaliw ka na ba? Ito ang Black Dragon Seal. Kaya nitong utusan ng Underworld. Isang hukbo ng libo-libo, itong Black Dragon Seal. At ibinigay mo sa isang babae, lalo na sa isang ginamit na babaeng nawalan ng anak. ano ang sabi mo? Ulitin mo nga. Wala. Wala lang yan. Marco, bingi ka ba? Sabi ni Andrea, babaeng nagamit na, may patay na batang nasa sinapupunan mo. Narinig mo ba ako, babae? Tama. Carlos, wala ka talagang panlasa. Kinukuha mo ang basura na ayaw ng kapatid ko. Mukhang ang pamilya mong Fu ay hindi naman pala kasing impressive. Hindi mo lugar yan para magsalita. Ikaw. Kaya, alam mo na pala. Mas masahol ka pa sa hayop. Para sa pera, iniwan mo pa ang sarili mong anak, di ba? Tama na. Marco. Gusto kong patayin ang batang yan. Kaya ano? Ang buhay ng anak mo ay walang halaga. Walang halaga, dahil lang ang nanay ng bata ay ako. Tama. Kasalanan na lang yan ng malas ng bata. Dahil may nanay siyang mahirap at walang kapangyarihan. Ang anak ko ang Crown Prince ng Heavenly Court Group. Marco, kahit may suporta ka pa ng pamilyang Fu, kaya ano? Kung wala ang pamilya mong Jean para patunayan ang pagkatao mo. Sa paningin ni Andrea, ang panganay na anak ng Heavenly Court Group ay ako pa rin. Miss Marco, tingnan mo, lumalaki na ang mga kamay at paa ng sanggol. Baby, mahal ka ni mommy at daddy. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang halaga ng buhay mo. Marco, papatauhin mo ba ako? Papatayin ka. Mas gugustuhin ko pang bigyan ka ng mas malang parusa. Ikaw, baliw ka. Babae, huwag kang masyadong mayabang. Marco, kahit pa suportado ka ng pamilyang Fu, wala kang karapatan na tratuhin mo ako ng ganito. Hindi kwalipikado. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa kapital na ito, ako ang langit. Akala mo dito na magtatapos. Marco, kailan ka ba titigil? Opisyal kong idinedeklara na itinakwil ko ang pamilyang Gu. At habang buhay silang ipagbabawal na pumasok sa kapital. Marco, wala kang karapatan na tratuhin ng pamilyang Go ng ganito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit pa ang patriarka ng pamilyang Fu, ang dumating, wala rin siyang karapatan. Marco, kahit pa suportado ka ng pamilyang Fu, hindi mo pwedeng labanan ang Tianting Group. Marco, nakakatawa ka. Simula nang makisama ka kay Carlos, nakalimutan mo na kung sino ka. Wala kang kwenta. Sophia, ignorante mo pa rin sa mundo. Makikita natin mamaya kung maglalakas loob ka pa. Kapag patay ka na, magiging babae ka lang na umakyat sa posisyon, sa pamamagitan ng pag-asa sa mga lalaki. Pero iba ang kapatid ko. Kahit pa ang chairman ng Tianting Group, dumating.
Siya ang magiging biyenan ng kapatid ko. Kailangan niyang magsalita ng magalang sa kapatid ko. Tama ba, kapatid? Tama. Kapag dumating ang aking biyenan, ipatapon ko kayong lahat. Mula sa kapital. At sino ang ipapatapon mo? Sino ang gusto mong ipatapon ko? Tatay, nandito ka na. Nagsisisi lang ang anak na hindi ka agad dumating si tatay para protektahan ka. Tatay, patawad po. Kasalanan ko po ang hindi pagiging masunurin. Hindi. Sino itong matandang ito? Marco, nakahanap ka na ba ng bagong tatay? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot para magsalita? Paano mo nagawang saktan ng kapatid ko? Ikaw ang tumawag sa akin kanina na, biyenan. Biyenan ko, siya ang chairman ng Tianting Group. Anong tingin mo sa sarili mo? Patricia, bilasan mo at tawagin si tatay. Ang chairman ng Chanting Group, na binanggit mo siya ba iyon? Halika na, ipakilala mo ang sarili mo sa lahat. Sige, hindi lang dahil naglakas loob kang humanap ng peke, pati na rin ang manginap ng tunay na chairman ng Tianting Group. Kung gusto mo nang mamatay, huwag mo akong isama. Tanga. Ako ang eksklusibong driver ng chairman. Ano? Patricia, bilasan mo at lumuhad ka. Yumukod ka at humingi ng tawad sa matanda. Hindi ka dapat sa akin lumuluhod, anak ko yan. Ay, oo. Binibini. Naguluhan lang kami. Patawarin niyo na kami, ama at anak. Kung gusto mong lumuhad, lumuhad ka. Patricia, niloloko mo ako buong panahon. Andrea, maniwala ka sa akin. Ako ang young lady ng Tianting Group. Young lady. Patricia Tan, nasasanay ka na bang gamitin ang pagkatao ko? Ate, talagang, anak ng driver. Hindi. Ako ang young lady ng Tianting Group. Young lady. Ikaw pala, ninakaw mo ang buhay ko. Ikaw na walang kwenta. Tumahimik ka. Kung hindi mo sinabi na pwede tayong kumita ng malaki, bakit ko gagamitin ang sasakyan ng kumpanya? Para makisabay sa'yo? Makisabay? Kaya noong huli, nakita ko si Patricia na bumaba mula sa sasakyan ng chairman. Kotse, lahat pala yun ay palabas lang para sa akin. Andrea, kahit peke ang pagkatao ko, totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Daniel Reyes, Patricia Tan. Ginaya niyo ang pagkatao ng anak ko, at pati na rin ang pagkamatay ng apo ko. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Ginoo, huwag po kayong magalit. Kasalanan lahat to ng babaeng to. Matalino siya at gusto niyang mag-asawa ng mayaman. Nalinlang lang ako. Gusto kong kayong lahat makasama sa libingan ng anak ko. Hindi, binibini. Maawa ka naman. At hayaan mo na lang kaming umalis na parang wala lang. Papatayuin ko ang patay na babaeng ito para yumukod sa'yo. Patuloy akong babatukan hanggang maging kontento ang binibini. Marco, bumalik sa operating table. Dapat sana pinatay na kita noon pa, kasama ang anak na iyon. Nakaharap ka sa kamatayan, at matapang ka pa rin magsalita, ha? Tapos, patay na naman ang anak mo. Ha ha ha. Kaya ano kung ikaw ang young lady ng Heavenly Group, si Andrea ang pumili sa akin. Mahal ako ni Andrea. Junjun, nako, asawa ko, pakinggan mo ako. Lahat siya yon, pinilit niya ako. Oh, talaga ba? Mahal mo ba siya? Hindi ko siya minahal. Sumpa ko. Ako, si Andrea, sa buong buhay ko. Ikaw lang, Marco, ang mahal ko. Andrea, sinabi mong mahal mo ako, at dinadala ko ang anak mo. Umalis ka. Ikaw, ang anak ng isang driver na mabaho. Paano ka makukumpara sa asawa ko? Oh, Andrea. May malaki akong regalo para sa iyo. Asawa ko. Oh, gusto mo akong pakasalan ulit, di ba? Alam ko na, talagang hindi mo kayang iwanan ako. Tingnan mong mabuti. Ang crown prince mo ba talaga ay sa iyo? Andrea, maniwala ka sa akin. Ito ay tiyak na anak mo. Babae, bakit hindi ka papatay?
Marco, papatayin kita. Sinabi ko, walang sinuman ang makakasakit sa kanya muli. Tama na, huwag mong antalahin ang mahahalagang bagay. Anak, ngayon ang iyong malaking araw ng muling pagsilang. Mayroon akong gustong ibigay sa iyo noon pa. At ngayon ang perpektong araw para ibigay ito sa iyo. Tatay, Diyos ko, ito siguro ang simbolo ng kapangyarihan ng Heavenly Group, ang White Dragon Seal. Tama. Napakaganda. At mas maganda pa ang kapangyarihang kinakatawan ng White Dragon Seal. tatay, napakamahalaga nito, hindi ko ito karapat-dapat. Anak, ikaw mismo ang tunay na Dragon Empress ng Heavenly Court. Ngayon ay bumabalik ka lang sa tamang landas. Ang Black Dragon Talisman at ang White Dragon Seal, sinumang nagtataglay ng dalawa, ang siyang Panginoon ng Kapital. Sino ang hindi maglalayad? Pagbati, Panginoon ng Kapital. Pagbati, Panginoon ng Kapital. Dalhin mo na. Hindi, asawa ko, kailangan mo akong hintayin. Hindi ako bibitaw. Ma'am, napakaganda niyo po. Talaga ba? Ginang, mahal na mahal po kayo ng binata. Ang inyong wedding dress ay dinisenyo ng mga nangungunang designer sa mundo. Personal na hinanap ng binata. Maging ang binata ay personal na. Naglagay ng 999 na diamante dito. Ang mga diamanting ito. Personal niyang inilagay. Si Carlos ba ay tanging business partner? Sa akin, o mayroon siyang kahit kaunting tunay na pagmamahal? Ginang, kukunin ko muna ang inyong belo. Mrs., ikaw na ang aking bride. Paano mo pa? Pakakasalan si Carlos? Umalis ka. Tingnan mo. Tingnan mo to. Ano to? Ito ang ating anak. Ang cute niya, di ba? Gawa pa tayo ng isa? May gana ka pang pag-usapan ang anak sa akin. Naniniwala ka bang papatayin kita? Mrs., ako ang manugang. Ng Celestial Group. Tulong, may nagtatangkang saktan si Ginang. Bitawan si Ginang. Huwag kayong lalapit. O isasama ko siya sa pagbagsak. Sige na, kumalma kayo, kumalma. Huwag magpadalos-dalos, huwag magpadalos-dalos. Mukha talagang bagay na pinagtagpo ng langit, hindi ba, Mrs.? Mas bagay pa nga kaysa sa iyo. Mula sa pinakamataas na langit, hanggang sa pinakamalalim na underworld, tanging tayo lang ang maaaring magbahagi ng 100 taon ng pagmamahalan. Kinyang, ano ba talaga? Ang gusto mo? Bitawan, si Marco. Gusto ko ang asawa ko pabalik. Pangarap mo lang yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kung gayon, papatayin kita. Huwag magpadalos-dalos. Kumalma ka, Kinyang. Makinig ka muna sa akin. Si Marco at ako ay nagpakasal dahil pinilit ko siya. Carlos, Alam ko na. Pinilit mo siya. Marco, tumakbo ka. Carlos. Hawakan mo. Pupunta ako. Kumuha ng doktor. 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 Marco. Mahal kita. Kalimutan mo na ako. Hindi. Carlos. Carlos, baka hindi mo pa alam ito. Patay na si Andrea. Hindi man lang naglakas loob si Sofia na kunin ang kanyang bangkay. Tumakas siya ng bansa sa isang iglap. Ang anak ni Patricia ay ipinalaglag na ni Andrea matagal na. Ngayon araw-araw na lang siya nasa kalsada. Sumisigaw ng malakas. Sinasabing gusto niyang hanapin ang ama ng bata. Nga pala. Carlos. Nakita ko na sa mga nakaraang taon. Sumulat ka sa akin ng mga liham. Ang dami.
Junjun, nakapagtapos ka na. Sa totoo lang, hindi mo alam. Palihim akong dumalo sa iyong graduation ceremony. Nang makita kitang suot ang iyong cap at gown, bigla akong nakaramdam ng pagkalito. Talaga nga namang, lumaki na tayo ng husto. Pumayat ka at humaba ang buhok mo. Ngunit sa aking paningin, ikaw pa rin ang maliit na babae na laging sumusunod sa akin. Humihingi na buhatin ko siya. Napaka-cute. Junjun, sa oras na mabasa mo ang liham na ito, dapat kasal na tayo. Siguro yakap-yakap na kita ngayon. Habang binabasa natin ito ng magkasama. Magkababata tayo, simula pa noong bata pa tayo. Minahal kita mula umpisa hanggang wakas, ng tapat. Ngayon, sa wakas ay naging asawa na kita. Carlos. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Carlos Garcia. Ang tanga mo. Kailan ka ba magigising? Junjun, paano ko matitiis na hayaan kang patuloy na malungkot? Carlos.